Okay, nakompleto natin, di ba, yung first batch. Ay, syempre, gusto mo nang implement ulit nung second batch. Paano naman yung second batch? Bawa, kasi yung nagawa natin kanina na AR ay para lang sa first batch. Pwede kasing kung gusto mong buo na yung gagawin mo dun sa sa AR. Yan, pinaghiwalay ko lang. Gagawa ulit tayo ng isang AR dun sa PMIS. Tapos papasok natin ulit dito sa BMS. Ganon din ulit yung proseso. Add tayo ng new record. Ganon pa rin yung gagawin natin. Second batch naman. Bawa, nag-submit tayo May 1, BCN number 2, sorry, May 1 tayo, nag-submit. AR, pagpalagay natin 2, ganyan lang. May 2, May 3. Ganun lang yung forwarding ng document lang to. $500,000 ulit. Fund source. Yan. Technical. Ito pwede yung kopyahin din dito yan. Yan to. Highlight. Copy. Paste. Diba? Activity lang siya. Dito, training, work, orientation. Okay. Another halimbawa, 300 ka ulit. Second batch. Notes lang ito. Yan. Okay na siya. Na-approve na ulit yung second batch. Na-approve na tong AR na to. Magkakas advance ka ulit. Add tayo ng ORS ulit. ORS number 200 halimbawa. Ay, series. Bakit? Anong naging problem? Bakit ayaw niya ng 200? Please next kasi hindi siya papayag pala doon. Kasi hindi ko pwedeng i-skip sa pag-i-encode kasi ng ORS to avoid na magkaroon ng bungi-bungi na number. Ang kasunod kasi niyan, yung increment niya 1, siyempre 101. Hindi nga pala pwede kasi pag naka-shared sa network to. May 1 i-obligate disbursing ulit ORS 500,000 400,000 pala. Technical assistance yan, second batch ganun ulit. Training 400,000. Budget division. Siyempre, mayroon tayong AR, yung activity code. Yung AR natin, pangalawa na. Yung AR number 2. Ayan, AR number 2 na tayo. Okay na. January 1 to May 31. Tingnan natin sa May 31. Makikita po natin dito sa second quarter, nag-obligate na ulit ng 400,000. Okay? The total of 800,000 na yung na-obligate natin.
Ngayon, i-disburse ko na rin to. Punta ako sa disbursement. Yung ORS number 101. Second batch. Okay, i-check ko rin. Ayan, okay na siya. Na-disburse na siya. Kaya pagtingin ulit natin sa reports, May 31. Yan, ito dalawa na yung obligated sa disbursement. Kita natin na disburse na rin siya yung 800,000. Close natin. Okay na siya. Ngayon, dito sa annual obligation program, pag nag-generate tayo, check natin yung ating utilization. Halimbawa, June 30, second semester. Ay, hindi ako nag-select ng office. Then makikita natin 800 na yung AR nya 1 million 800 na yung obligation. Mayroon pang balance na 200 na obligate na disburse na. Ito yung tanong dito ngayon, magagamit ko pa ba itong 200? Kasi completed na yung aking training. Talagang 800,000 lang yung nagamit ko. Kasi yung participants, ganito lang yung na-meet namin. Pwedeng mas lower yung umattend, yung nagastos. Kaya may 200,000 pa. Ang tanong, magagamit pa ba? Opo, magagamit pa natin to. Dito ngayon papasok yung ibabump off natin. Kung may other activity tayo sa ating office, i-bump off natin yung 200,000. Close natin to. Ngayon, dahil alam natin na completed na yung ating activity, may balance pa tayo na 200.